Bakag, Pangasinan, gabi ng Hunyo 15, 2010. Natagpo ang patay sa loob ng baraks ng isang ginagawang bypass road sa gitna ng kabukiran ang construction worker na kinilalang si Joel Praningsipnyo, 29 na anyos, residente ng Barangay Tebuel, Lingayen. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nagtamo ng 10 saksak sa katawan ang biktima gamit ang isang 10 mm na bakal na may tulis sa dulo, karaniwang gamit sa construction site. Batay sa mga salaysay, bandang alas 11:30 ng gabi nang mangyari ang krimen. Sa oras na iyon, mahimbing nang natutulog ang biktima sa baraks na gawa lamang sa pinagtagpi-tagping plywood. Dito rin nakatalaga ang grupo ng mga manggagawa mula sa Monisio Construction na kasalukuyang gumagawa ng daan sa naturang lugar. Ayon sa mga kasamahan ni Sipnyo, karaniwan na raw itong hindi umuuwi sa kanilang baryo kahit pwede naman. At kaya ganon siguro ay dahil wala pa naman itong asawa at wala pang obligasyon na uuwian sa kanila. Kaya mas pinipiling manatili sa site. Ngunit sa gabi ng insidente, napag-alamang may isa pang trabahador na pumasok sa barracks, si Raymart Oranza, kapwa construction worker at matagal ng kaibigan ng biktima. Lumabas sa pagsisiyasat na si Oranza ang itinuturong pangunahing suspek sa pagpatay. Bago umano mangyari ang insidente, may napabalitang alitan sa pagitan ng dalawa matapos umanong madiskubre ni Oranza na may relasyon si Joel at ang asawa nitong si Maricar, isang dating empleyado ng massage spa sa Dagupan. Ayon sa mga nakasaksi sa kanilang pinagtatrabahuhan, ilang araw bago ang krimen ay tahimik at aligaga na si Oranza at madalas umiinom mag-isa matapos ang pananaksak. Tumakas umano ang suspek sakay ng kanyang single na motorsiklo, Honda 155. Ilang minuto lang ang lumipas, bandang alas 12 ng hating gabi, nakatanggap ng ulat ang mga awtoridad ng isang malakas na salpok ng isang motor sa Bakag Highway. Ayon sa pulisya, parehong nagtamo ng malalalang sugat ang dalawang biktima sa magkaibang oras, ngunit magkaugnay ang pangyayari. Lumalabas sa isinagawang pagtatanong ng mga investigador sa malalapit na katrabaho ng dalawa na isa itong kaso ng asawang naiputan sa ulo ng mismong kaibigan. Ganti at matinding galit ang nakikitang motibo sa krimen. Sa iisang gabi, 2 bangkay ang dinala sa morgue. Parehong mga manggagawa, parehong biktima ng mga lihim na hindi napigil ng pagkakataon. Ganito kasi ang tunay na nangyari, mga kaibigan ko. Kaya nauwi sa ganoong trahedya ang gabing iyon. Isang gabi ng galit, pagtataksil at paghihiganti kung saan ang tiwala ay napalitan ng dugo at ang pagkakaibigan ay nauwi sa kamatayan. Taong 2005, sa bayan ng Dagupan, unang nagtagpo ang landas ni Raymart Oranza at Maricar, isang pagkikilalang sa unay tila karaniwan lang. Ngunit sa huli magbubunga ng isang trahedyang tatatak sa buong bayan. Si Maricar noon ay nagtatrabaho sa isang massage parlor, yung may extra service kung tawagin, sa gilid ng downtown area. Sanay siya sa gabi, sa mga kliyenteng iba-iba ang ugali at sa buhay na kailangang tahimik para lang mabuhay. Si Raymart naman ay isang construction worker na nakatalaga sa Municipal Hall ng bayan bilang parte ng proyekto ng Monisio Construction. Simple lang si Ray, tahimik, masipag, at mapagmahal sa pamilya sa probinsya. Sa unang pagkikita nila ni Maricar, hindi niya inakalang sa loob ng spa na iyon niya makikilala ang babaeng magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Sa mga unang buwan, simpleng suki lang si Ray. Pero habang tumatagal, nagiging personal ang mga usapan nila hanggang sa tuluyang nagkagustuhan ang dalawa. Lumipas ang 2 taon, lumipat si Maricar sa inuupahang silid malapit sa munisipyo kung saan madalas naka-duty si Ray. Sa tulong ng konting ipon, nagpasya silang magsama, hindi man kasal sa simbahan, pero sa mata ng mga kapitbahay, mag-asawa na. Tahimik ang buhay nila sa umpisa. Si Ray araw-araw nasa trabaho. Si Maricar naman gumagawa ng home service massage.
Pero ayon sa pahayag ng mga magulang ni Ray Mart Oranza, simula pa lamang ay tutol na sila sa relasyon ng anak nila kay Maricar. Ayon sa kanila, hindi raw maganda sa imahe ng isang lalaki ang magkaroon ng karelasyong nagtatrabaho sa ganong uri ng hanapbuhay, lalo na sa isang maliit na bayan kung saan mabilis kumalat ang tsismis. Hindi namin siya ginagawang mababa, pahayag ng ina ni Ray, pero alam namin kung gaano kapangit ang tingin ng mga tao sa ganong babae. Ayaw naming si Ray ang mapahiya. Dahil dito, kahit matagal nang nagsasama ang dalawa, hindi kailanman natuloy ang kasal. Mariing tumutol ang mga magulang ni Ray at sinabi nilang hindi nila mapapayagan na ikasal ni Ray si Maricar. Sa kabila ng pagtutol, ipinaglaban pa rin ni Ray si Maricar at kahit alam niyang mahirap, pinili niyang manirahan kasama ito. Ngunit ayon sa kanyang ama, kapag pinagpipilitan mo ang isang bagay na alam mong may bahid ng problema, darating ang araw, babalik sa iyo yan. At sa kalaunan ay naging tama nga ang ama ni Ray. Dahil dito na pumasok ang kaibigan ni Ray na si Joel Sipnyo, kilala sa palayaw na Praning, isa ring construction worker sa parehong kumpanya. Matagal nang kababata ni Ray sa probinsya. Madalas silang sabay pumasok sa trabaho at sabay din umuwi. Minsan pa nga, kapag wala si Ray, si Praning ang bumibisita kay Maricar para mag-abot ng mensahe o magdala ng pagkain. Pero hindi alam ni Ray na sa sobrang pagtitiwala nito sa kaibigan ay siya ring magiging mitsa ng gulo sa kanilang personal na buhay. Dahil noong simula, walang nakapansin ng kakaiba. Magkaibigan naman talaga ang dalawa. At si Maricar ay kilala ring mabait. Pero habang lumilipas ang buwan, napapansin ng mga kasamahan sa site na nagiging madalas ang pagdalaw ni Praning kahit hindi siya pinapakiusapan ni Ray. At doon, nagkaroon ng lamat ang pagkakaibigan ng dalawa. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, alam naman ni Ray Mart Oranza kung anong klase ng trabaho ang mayroon ang kanyang kinakasamang si Maricar dahil doon din sila unang nagkakilala at nagkadevelopan. Hindi na ito bago kay Ray. Alam niya kung anong mundong ginagalawan ni Maricar bago pa man sila nagsama. Nang magpasya silang magsama at kalaunan ay mabiyayaan ng isang anak, na pag-usapan na raw ng mag-asawa ang sensitibong bagay na iyon, partikular na ang tinatawag ng marami sa mga lalaki bilang extra service. Ayon sa salaysay ng mga malalapit na kaibigan ni Ray, aminado itong hindi niya minamaliit ang hanap buhay ng asawa. Ngunit may malinaw siyang kondisyon. Ang sabi raw ni Ray noon, pwede siyang magtrabaho bilang masahista, pero ayoko nang may extra. Yun lang ang hiling ko. At pumayag naman si Maricar sa kahilingan ni Ray. Ngunit sa mga sumunod na taon, lumitaw ang realidad na hindi sapat ang kinikita ni Ray sa pagiging construction worker. Madalas daw nitong sabihin, kung kaya ko lang kayong buhayin, ayoko nang nagtatrabaho pa siya. Subalit, dahil sa mababang sahod at hindi tiyak na proyekto, napilitan pa ring ipagpatuloy ni Maricar ang dating trabaho. Ayon sa ilang kakilala, mas malaki raw talaga ang kita sa ganong uri ng serbisyo at iyon na ang nakasanayan ni Maricar bago pa man siya nagkapamilya. Kaya kahit may kasunduan sila, nagpatuloy ang ganitong ayos ng pamumuhay. Si Ray, patuloy sa construction site sa munisyo. Si Maricar, sa masahe at home service. Sa labas, maayos at tahimik ang kanilang pagsasama. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, unti-unti nang nagkakaroon ng puwang ang selos at pangamba sa puso ni Ray. Ayon sa mga katrabaho nito, nagsimula raw maging tahimik si Ray mga bandang unang bahagi ng 2010. Madalas mag-isa at minsan ay napapahinto habang nakatingin sa malayo. Hindi agad alam ng mga kasamahan kung ano ang bumabagabag sa kanya, hanggang sa kumalat ang mga bulungan tungkol sa isang lihim na relasyon sa pagitan ni Maricar at ni Joel Praning Sipnyo, kaibigan mismo ni Ray at katrabaho sa site, na maaaring relasyon nga sa paningin ni Praning. Pero para siguro sa asawa ni Ray, ay customer lang si Praning. Ipinagyayabang daw kasi ni Praning noon sa mga katrabaho kapag wala si Ray sa usapan, na magaling daw sumubo ang asawa ni Ray at talagang quality ang performance nito. Sa mga kwento pa ni Praning, na magaling din daw sumakay ang asawa ni Ray, isang bagay na tuwang-tuwa siya kapag naikukwento niya sa mga katrabaho kapag wala si Ray.
At naniniwala naman ang mga katrabaho nito dahil nakita na rin nila minsan na sakay ni Praning si Maricar sa motor nitong XRM noon. At hindi lang iisang beses na nakita nila ito. Sa katunayan, kapag nagsasahod si Praning sa trabaho, ay doon nila madalas napapansin na bigla na lang itong nawawala sa gabi. Alam na nila iyon dahil tiyak na nag-check-in na naman sila ni Maricar. Kaya walang naiipon si Loco dahil ginagasta niya sa asawa ni Ray. Parang naadik sa laman ni Maricar si Praning. Naririnig na noon ni Raymart ang mga bulong-bulungan sa likod niya, sa mga katrabaho sa ilang kabaryo at maging sa mga dating kaibigan. Pero dahil ayaw ni Ray ng gulo, pinili muna niyang manahimik. Ang sabi pa nga ng ilan, tahimik lang si Ray pero alam mong may iniisip. Hindi niya agad kinuwestiyon si Maricar ang kinakasama niya dahil sanay na siyang late itong umuuwi o minsan ay hindi na nakakauwi. Dahilan daw ng trabaho sa masahe. Ngunit isang gabi ng Sabado, ayon sa mga kasamahan sa trabaho, doon na nagsimula ang lahat. Sa baraks sa gilid ng daan, malapit sa ginagawang concreting area, nag-inuman ang grupo ng mga trabahador. Kasama sa inuman, sina Ray at Joel, Praning Sipnyo. Maayos pa naman daw sa simula ang tagayan, tawanan, kwentuhan at biruan tungkol sa trabaho. Pero nang pumasok na ang espiritu ng alak, unti-unting nag-iba ang ihip ng hangin. Masyado nang naging madaldal si Praning, nagyayabang tungkol sa mga babae raw na binibimbang niya. At sa kalagitnaan ang tawanan, bigla nitong nasabi sa harap mismo ng lahat na pati asawa ng kaibigan ko natikman ko na. Nagulat ang mga kainuman na tahimik ang mesa. Pero agad ding sumingit si Praning, sabay tawa. "Huwag kang mag-alala pare, minamasahe lang naman niya ang manoy ko." Sabay tawa muli. Nagtawa na ng iba, pero si Ray, mapait na lang ang ngiti. Hindi na ito umiimik, pero halata sa mukha ang pagpipigil ng galit. Sa halip na tumigil, lalo pang nagpasaring si Praning. "Huwag ka namang magalit pare, trabaho naman yon ng asawa mo ah. Customer lang ako, minsan pa nga, nagbibigay ng libreng serbisyo." Doon tuluyang napuno si Ray, walang sabi-sabi. Bigla niyang sinuntok si Praning sa mukha. Tumilapon ito at bumaliktad sa mesa. Sinundan pa ito ni Ray ng malakas na sipa. Kahit nakahiga na sa sahig si Praning, nagkagulo ang mga kainuman. Agad silang umawat. Hinila si Ray palayo habang si Praning naman ay duguan at lasing na napasandal sa poste ng barracks. Habang papalayong lumalakad si Ray, sumigaw pa ito kay Praning, "Kung di mo titigilan ng asawa ko, pangalan mo na lang ang uuwi sa mga magulang mo." Maangas niyang sinabi. Naghiwalay silang pareho pa ring lasing. Parehas silang may sama ng loob sa isa't isa. Linggo kinabukasan, walang pasok. Akala ng mga kasamahan nila ay humupa na ang gulo. Pagsapit ng Lunes, pareho pa ring pumasok sina Ray at Praning, tahimik, parang walang nangyari. Pero nang pumasok ang araw ng Martes, Hunyo 15, 2010, nagpapatuloy ang trabaho ng buong araw ang grupo sa site. Si Joel ay nasa mixer na nag-ooperate, samantalang si Ray ay nagpapala ng buhangin, kaya magkalayo ang dalawa hanggang sa matapos ang araw. Kagaya ng iba, ilang kasamahan ang nag-inuman pagkatapos ng trabaho. Tumanggi si Ray na sumama. Sinabi niyang uuwi siya ng maaga dahil may aasikasuhin sa bahay. Hindi na noon nagpaalam si Ray sa mga kasama sa kanyang pag-uwi. Umalis na lang siya. Ayon sa ilang nakakita, huminto muna siya sa isang sari-sari store malapit sa palengke at nag-inom ng mag-isa. Hanggang sa sumapit na ang gabi, bandang alas 7 ng gabi na raw siya nakauwi sa kanilang bahay. Makalipas ang halos isang oras, narinig ng kapitbahay ang sigaw at iyak. Umiiyak si Maricar at may umiingay din na munting bata. Pagdating ng ilang kapitbahay, nakita nilang may mga pasa sa mga braso si Maricar at tila binugbog. Lumabas si Ray mula sa bakuran at sumakay agad sa kanyang motor. Walang makapigil sa kanya dahil halatang lasing at puno ng galit. Mabilis siyang umalis. Ayon sa mga sumunod na saksi, dumaan siya sa baraks ng kanilang grupo. At bago pa man marating ang baraks sa madilim na daan, hininto niya ang makina ng motorsiklo para hindi marinig. Tinulak niya ang motor papalapit sa baraks. Nang makarating siya doon ng tahimik, kinuha niya ang isang 10 milimetro na may tulis sa dulo na inihanda niya pala
Nakatarak iyon sa buhangin sa harapan ng barracks. Isang piraso ng construction rebar ayon sa investigasyon at sa posibleng rekonstruksyon ng mga nagtanong. Nang mahawakan na ni Ray ang bakal, saka siya pumasok sa tinutulugan ni Praning. Sinakyan niya ang katawan ni Praning upang hindi makagalaw habang natutulog ito at inatake gamit ang rebar. May 10 sugat na natamo ang biktima, sunod-sunod na saksak sa katawan. Ayon sa Medical Legal Preliminary Report, matapos ang pananaksak, mabilis na umalis si Ray sakay ng kanyang motor. Ilang kilometro ang nilakbay bago naganap ang sumunod na trahedya sa Bakag Highway nang bumangga ang sinasakyang motor sa nakaparadang truck na puno ng bakal. Sa maniwala kayo't hindi, mga kaibigan, namatay ang 2 lalaki sa iisang gabi na iyon. Isang patay sa barracks at isang patay sa highway. Ang oras na ibinahagi ng mga kapitbahay at kasamahan, pag-uwi ni Ray bandang alas 7 ng gabi, ingay sa bahay mga alas 8, at pag-alis ni Ray sandaling pagkatapos ay tumutugma sa serye ng mga pangyayaring naganap bago sumalpok ang motor sa truck bago matapos ang gabi. Matapos ang aksidente sa Bakag Highway, agad na rumesponde ang mga autoridad mula sa Villasis Police Station at mga tauhan ng Traffic Enforcement Unit. Sa kanilang pagdating, tumambad ang duguang katawan ni Raymart Oranza, 32 anyos, nakahandusay sa kalsada, ilang metro ang layo sa kanyang single motor. Ayon sa paunang ulat, mabilis ang takbo ng motorsiklo nang sumalpok ito sa nakaparadang truck na puno ng bakal. Ang parehong uri ng materyales na ginamit sa pagpatay sa biktimang si Joel. Ang oras lamang ang nakalipas. Kinabukasan, naglabas ng opisyal na ulat ang Pangasinan Provincial Police Office. Ayon sa investigador na si SPO2 Rodel Loreta, malinaw na magkaugnay ang 2 insidente. Base sa mga ebidensya, dugo at bakas ng sapatos na narecover sa barracks, nagtugma ang lahat sa suot ni Raymart. Ayon pa sa opisyal, walang ibang taong nakita sa lugar. Lahat ng palatandaan ay nagtuturo na si Raymart ang pumatay kay Joel bago siya bumangga sa truck. Sa ilalim ng batas, ang ganitong uri ng kaso ay tinuturing na closed by the death of the suspect. Ibig sabihin, natapos ang investigasyon dahil wala nang maaaring papanagutin o arestuhin. Bagaman malinaw ang motibo, ganti at matinding galit dahil sa pagtataksil, wala nang maaring ihain pang kasong kriminal dahil patay na ang itinuturong salarin. Ayon sa pahayag ng investigador, kung nabuhay pa si Raymart, maaaring maharap siya sa kasong murder dahil sa dami ng saksak at sa malinaw na pagpaplano bago ang krimen. Pero dahil nasawi rin siya sa parehong gabi, automatikong isinara ang kaso. Sa ulat ng Medical Legal, nagtamo si Joel ng 10 tama ng matulis na bakal sa katawan. Karamihan ay sa dibdib at tagiliran. Ayon sa forensic team, karamihan sa mga sugat, ang point of entry ay lumusot habang nakahiga si Joel. Patunay na tulog ang biktima nang mangyari ang pananaksak. Sa barangay naman, kung saan nakatira ang mag-asawa, naging usap-usapan ang nangyari. Ayon sa mga kapitbahay, ilang linggo nang may tensyon sa pagitan ni Raymart at Maricar. Ngunit walang nag-akala na mauuwi ito sa ganitong trahedya. Sa huling pahayag ng pulisya, isinara ang kaso bilang murder and vehicular accident, closed by death of suspect. Walang naiwan kundi 2 bangkay. Sa mata ng batas, tapos na ang kaso. Pagkatapos, mamatay ni Raymart Oranza. Hindi lang lungkot at takot ang bumalot sa kanilang pamilya, kundi galit at sisi. Ayon sa mga magulang ni Ray, kung hindi raw dahil kay Maricar, hindi sana nauwi sa ganoong trahedya ang lahat. Sa burol pa lang, ramdam ni Maricar ang malamig na tingin ng mga tao, mula sa mga kamag-anak ni Ray hanggang sa mga dating katrabaho nito. May mga narinig pa siyang bulong. Kung hindi mo pinagtaksilan si Ray, buhay pa sana siya ngayon. Hindi na siya nakapagsalita, ni hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang sarili. Ilang gabi pagkatapos mailibing si Ray, tuluyang nagpasya si Maricar na umalis. Nagpatuloy sa buhay si Maricar, ngunit hindi na siya kailanman naging kagaya ng dati. Mula nang mamatay si Raymart Oranza, tila ba may bahagi ng pagkatao niyang nawala rin. Lumipat siya ng tirahan, iniwan ang lumang bahay na puno ng alaala
at sinubukang magsimula muli kasama ang anak nila. Sa mga sumunod na taon, may ilang lalaki raw na nakarelasyon si Maricar, ngunit wala ni isa ang nagtagal. Parang may hangin ng sumpa sa paligid niya. Sa simula, maayos, pero laging nauuwi sa hiwalayan o biglaang pagkawala ng komunikasyon. Ang iba ay sinasabing natatakot o baka naman ramdam nila ang bigat na dala ng babae. Kahit anong subok ni Maricar, wala nang nakapalit sa lugar ni Raymart, ang lalaking minsang tumanggap at umunawa sa kanya ng buo. Kahit alam ni Ray ang trabaho ni Maricar, tinanggap pa rin niya ito noon. Pero ang pagtanggap na iyon ang naging ugat ng trahedya. Kahit hirap, pinili pa rin niyang mabuhay para sa anak nila. Sa umaga, nagtatrabaho siya bilang home service masseuse. Sa gabi, inaasikaso niya ang bata, umaasang mabibigyan ito ng mas maayos na kinabukasan kaysa sa kanya. Pansamantalang tumira ang mag-ina sa tiyahin na natiling matatag si Maricar. Hindi na siya umaasa ng bagong pag-ibig. Ang tanging hangarin niya ngayon ay mabuhay ang anak nila ni Raymart at maitaguyod ito ng malayo sa nakaraan.